What's up mga sir? Good morning. Quick update lang. Alam ko na kung sinong bagong authorized dealer ng KTM sa Philippines. I-update ko lang kayo. 'Di ba currently si Lucky Mappy, kinuha niya yung ownership, yung dealer ownership kay Ayala last year. Tapos ngayon napalitan siya. 1 year lang napalitan. Kasi nagbago ng ownership. Sabi sa inyo guys since si Bajaj na ang owner, maraming magbabago sa KTM. Yan, isa na yan, dealership. Bukod sa mga price, mga manufacturing, kung saan yung mga manufacture. Ayan, sinimulan nila sa dealership si Tri Motors Philippines. Ang bagong official KTM dealer ng Philippines. Sulitin ko, si Tri Motors Philippines. Legit na yan mga sir. So, sino ba si Tri Motors? Bajaj may-ari nun si Tri Motors. Sila yung gumagawa nung mga utility bike. Pag nakikita nyo yung mga may pangkargo, di ba? Mga pangkargo na motor. Sila yung gumagawa nun, yung 3 gulong, tapos may sidecar sa likod. Yun ang ginagawa ni Tri Motors. So, ngayon, hindi sila gagawa ng KTM. Kumbaga, dealership lang sila. Sa kanila babagsak yung mga KTM bikes. So sila magdi-distribute. Kumbaga, Tri Motors Philippines. So, yun na. KTM talaga. Na talaga? Bajaj na talaga ang KTM ngayon. Nasa transition sila guys So, kung may ma-experience kayo, naka-down yung system ng KTM, hindi ayaw kayong iservisan. Kasi ako, nagpapaservice ako nun Ayaw ako, dinecline. Kasi nga, naka-down pa yung system. Kasi nga, nasa transition ng ownership with Tri Motors Philippines. Si Bajaj may-ari nun. Once na magkaroon ng ng stable na system na at na-transfer na kay Tri Motors yung dealership talaga, ayan, babalik na uli sa dati. Huwag kayong mag-alala, yung mga KTM na pinagbilan nyo tulad ni KTM Cubao, tulad ni KTM Las Piñas, yan yung mga KTM Baguio, Dagupan, sila pa rin. Kumbaga, magkakaroon lang ng bagong kontrata sila. Kasi nga, bago yung own dealership. So, hindi naman magbabago. As is pa rin. So, parang lang, di ba? New contract, new owner So, magkakaroon lang sila ng mga bagong organization chart. Kasi hindi na si Lucky Mappy, Tri Motors Philippines na So, yung mga bumili ng KTM, huwag kayong mag-alala. Transition pa lang. Kumbaga, walang magbabago Actually, madadagdagan pa yan Ngayon, si Tri Motors na, kakalat na ulit yan. Sabi sa inyo gulat ka na lang, baka mamaya Di ba si Tri Motors, binebenta yan sa kay Serbico, di ba? Baka mamaya magulat tayo may KTM sa sa kay Serbico di ba? Ewan ko, tingnan natin. Siyempre Bajaj wala na silang magagawa kung gusto ni Bajaj yung ganyang setup, di ba? Siya na owner. Wala na, tamimi na sila KTM Europe. Na lang sila, partner. Nagbaliktad na.
Ako, masaya ako kasi in good hands si KTM. Kasi malaking company si Bajaj eh. Third largest in the world. Di ba? Ibig sabihin, kung ang may-ari sa'yo eh third largest in the world, eh, stable ka. Di ba? Hindi na natin mararanasan yan. Magbabankrupt na naman si KTM. Di ba? Hindi na. Wala na. Iba na may-ari. Third biggest na eh. Oo, binili ng mayamang ano eh. Kaya dapat imbis na yung iba parang ay Bajaj ganyan parang na-disappoint, di ba? Ako hindi ako na-disappoint, natuwa ako. Kasi maraming magandang dadalhin si Bajaj eh. Unang-una, kilala naman natin si Bajaj. Ano yan eh? Kumbaga mura yung motor niyan eh. Mura yung mga hindi siya yung ano, yung parang premium bike. Di ba? Di ba dati nung si KTM Europe pa, parang premium yung presyuhan ng KTM eh, di ba? Mamahal eh. Eh ginagawa lang naman mostly sa Bajaj yung 200 nila, 390. Di ba? Ginagawa lang sa Bajaj yun sa India, tapos ang presyuhan ng mamahal. Di ba? So parang overpriced kung titignan mo. So ngayon si Bajaj na may-ari, so presyohan na, kanilang presyo na yung masusunod. O di ba? Mas mura. So yun doon kayong matuwa. Tapos mas maganda service, ano, after sales Bajaj eh. Diba dito sa Philippines nandito si ano eh, si Bajaj eh, Tri Motors, siya may-ari nun eh. So malamang yung parts ng KTM doon na rin babagsak sa Tri Motors. O edi yan saya, di ba? Hindi na kayo problema sa parts pag may nasira. Mabilis lang kunin. Andyan lang si Tri Motors eh. Sa probinsya, San province yun, yung ano nila, search nyo sa Google, hindi ko na-search eh. Saan sila nakalocate dito sa Philippines. So, ganun lang. Papadala lang doon yung mga parts, tapos makukuha doon, orderin lang doon, papadala dito sa mga dealership. Di ba? Saya. Huwag na kayong mag-alala. Dapat positive yung ano nyo, yung feelings nyo about it. Hindi dapat kasi Europe, di ba? KTM Europe parang ang layo nyo eh. Tapos ang mamahal nyo pa mag-price. O di ba? Ngayon pabor na sa ating mga Asian yung KTM. Talagang si Asian na may-ari. Wala na. Partner na lang yun sa Europe. Ayun, so hanggang dito na lang mga sir. Like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. Happy weekend sa lahat. See you next vlog. Peace out.